Oh, Marites! Ito na 105 days to go na lang. Alam niyo kung ano yun. Diba? Siyempre, Webes, diba? High spirit na naman kami. Diba? Alam niyo na. O, diba? O, baka hindi ba? Parang dry na naman kayo. Diba? Diva ka. Kompleto na naman ang Fab Four, mga Favorite Marites. day natin kasi. Favorite day namin. Siyempre, ganyan kami. Weekend na kasi. Pero bagong chikahan at intriga, mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Tama po si Dean. Hindi pa naman nag-uumpisa. Matindi na ang maiinit na discussion dito. Nagbibilangan ng mga bading sa Kongreso at Senado ang inyong lingkod. Papa Vera Palambet. Tapos! Naku, baka pa-announce nila or pa-name reveal. Anyway, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yung mga ano natin, yung mga Saya. yung kasali sa mga ano natin. Alin? Napanood kami bago mag-show. Ano ba tawag Essay natin doon? natin, Yung mga mga professor, compilation. yung mga kasali natin na ano. Dean's Lister. Dean's Lister. Ano? Narinig nila kaya yung mga usapan ka. Hindi. Sorry. Pag may guest lang yun. Kawawa naman sila. Kasi siyempre, kami rito, pampakalma, mainit ang kapaligiran, ulan, di ba? Hindi ba, Mainit talaga. Di ba tayo ang lalong nagpapainit ng ulo nila? Tama. Nagpapasaya nga tayo, siyempre. Nagpapasaya at the same time nagpapainit ng Mainit. ulo. Correct. Ganun Ay, yun, di ba? aminin mo, di ba mainit ulo mo? Ngayon hindi naman. Hindi Kasi nga. Ang bait-bait ni Hana. I love Hana. Kung sana. Thank you nga pala kay Soki. Hana banana. Dahil dyan, mali yung prompter mo. Pero Ako na nagpapasalamat po kami Yan. sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Okay, dahil naiinip na iba nating subscriber, ito na mga Marites, ang isang linggong Chismis! Ito, unahin natin ang SB19 7th anniversary, kaabang-abang ang rampahan. Rampahan nga yan, mga Sino kamarites. rarampa? Sila. Kasi diba? nakipag-collab sila, makikipag-collab sila kay Francis Libiran lang naman. my friend! Sa mangyayari yan sa October 26 sa Araneta Coliseum. At talagang ngayon pa lang, actually naimbita tayo dyan sa rehearsal. Salamat Jojo Bargais na nag-provide ng mga shoes, etc. Na October 26, 7th year anniversary na ng SB19. Ang taray nila. Pero in fairness, 7 years pa lang sila, Yes, pero grabe yung sobra. inabot nila. Ang inabot nila, sunod-sunod ang kanila kung mga... hindi pa nagka-pandemic, baka... Totoo. Yung global recognition, di ba? Sa ngayong December nga, nakakaloka kasi may 2 nights silang part ng simula at wakas concert nila. December 5 and 6 Australia. Tapos lilipad sila sa Taiwan kasi magiging performer sila doon sa isang award, yung Asia Artist Awards, yung sa ACON. Tapos babalik sila ng Perth, Australia ng December 11 para naman sa ano. Pero prior to that nga po, mga ka-18, ka-Mahalima, sa October 26 na po yan sa Araneta, yung Fast Zone na one zone, sila lang. Francis Libiran, mga creation ni Ano Francis yan, Libiran. parang Libiran. irarampa nila, fashion. Irarampa nila. At the same time, may mga May concert, performances. Diba? Ang ganda noong bangon. No? Fair. Parang Diba? ginawa siguro nila sa Benz. Oh, Nag-perform sila yes. at rumampa. Ay, bongga si Francis Libiran. Oo, yung kay RC Baltasar. si RC. Dapat Yes. rumampa ka rin pala dyan. Oo. Bakit? Oo, dadami. Diba? Francis Basta sabayan Libiran. ako ni Stel. Ayaw mo kay Ken? Ba't tumatawa ka kay Diego? Si Ikaw talaga, Ken, si Diego. Joe, si Pablo, si Diego. si Justin. Lahat sila, go. Pero si Stel yung dapat na una. Bias mo talaga. No? O mga sa 18. 18. O ano nyo, abangan nyo yan ha. Panoorin nyo, ito. Freestyle, may comeback at gusto nila mag-collab. Magpag-collab, yes? PhD. Yes. Siyempre, wala naman siguro sa atin na hindi nakakakilala sa bandang freestyle from 1996. Yes. Ang kanilang mga kanta ay talaga naman mga hit song. Name Like? one.
Bakit Before ngayon ka I lang? Charot. Before I Let You Go, So Slow, ano pa? Hindi ko na alam. Hindi ko favorite Marami, yan. Ay, hindi mo talaga? Pero magaling yan, mahusay Magaling yan. yan. Side A ako. Side A ako. Ay, Ah, well, okay. I love side A din naman. But anyway, in a way, comeback. Kasi Siyempre, di ba matagal na silang... nagkaroon sila ng concert last year, pero small venue lang. Ito, hindi pa rin siya matatawag na super big venue. Saan ba Kasi yan? sa Newport Performing Arts sa Friday na, September 19. Of course, ang known naman talaga at from the beginning, original freestyle member ay si Tap Susara. Na si Tap Susara na siya Top siya. Top Top ang name niya. Aha. Hindi, top din siya. Na siyang nag-compose ng karamihan sa mga songs ng freestyle. And sila yung Ano yung babae dyan? Di ba may babae? Si Jinky. Jinky Pero- Vidal. Jinky Jinky Vidal. Vidal. Pero wala na. Oo. Si Tap Susara kamukha Si nung Tap Susara congressman din ni naman, ano. nawala. Ay, Mm. umalis din. Pero after a while, after years, bumalik. Sinong congressman ang kamukha? Yung congressman ni congressman ng Bicol Saro, yung si Terry Ridon, yung nag-i-expose ng mga Ingat ka, Tap Susara, at baka mapagkamalang ka. Kamukha nga siya yung kalaban ngayon ni Senator Jinggoy. Aray ko. Di ba pinagtabi yung school photo na? Pero definitely, hindi po siya si congressman. Kamukha niya Yan. Hindi lang nakarating yung isang member, yung nasa top 10. Sila yung, in a way, parang bago. Wala mong boto? Ang galing ni Rosa. Ang galing ni Rosa. Ang galing niya Parang mag-tap. punong-puno ng So conviction. ang headline na lahat ng mga taga-freestyle, top. Ganon. Ito kamukha By ni Jimmy- Rose Garcia. Kamukha ni Jimmy Santos. Hindi. Yes. Sige, dire-diretso alam mo. mo, Hindi, pero maganda doon, ang byline, Rose Garcia. Tapos ang headline, lahat Top. ng mga taga-freestyle, Top. top by Rose Diba? Garcia. Parang isang style nung puro top, no? Pero hindi ko ma-connect. Hindi ko masyado maano. Freestyle Hindi ba niya top. maano? Ganda. Kotono? Okay, Ay, fine. nako. Pero freestyle yung mga pero ibang top. member, Pwede, freestyle pero top. grabe kayo. Wholesome nila. Anyway, napaka-wholesome nila. Yung iba pang member, si IJ Garcia, si Ian Tan, si Buoy Manalo, at si Gibson Viduya. Alam mo, na-interview namin sila. Ang ganda rin ng journey kasi ng freestyle eh. At aminin natin, kahit na may mga bago na, marami ng bagong band, marami ng bagong singers, sabi ko nga parang in a way, considered legend na rin yan. Sila, Siyempre, mga side A, mga Neo Colors, in a way. Of course, hindi naman mawawala yung Razorhead. Yung mga yan. Natanong ko kung sino ang gusto nila makakollab given the chance. Lalo na marami ng mga bagong band. Alam mo na, surprise ako sa sagot ni Tap Susara. Alam niyo kung sino? Sinich. Bottom ang gusto niya. Bottom. Kasi top siya. Si Elmo Magalona. Ah. Nagulat ako kasi parang di ba hindi Siyempre, na natin siya oo, naririnig ngayon. oo. Parang hindi natin siya masyadong nararamdaman. Yung pala si Elmo, nagigig or marami siyang Lumalabas show. sa mga, Ang parang pinopromote niya yung isang album o isang Ng song daddy ng niya. daddy niya. And parang nakaka-goosebump daw in a way na parang kuha ni Elmo si Francis M. Yun, may ganun. Bongga yun. Correct. But anyway, Top din si Elmo, grabe siya. Ang title ng kanilang concert ay It's About Time. Pero meron silang bagong song, single na i-release sa mismong concert, doon una mapapakinggan, ang Surrender You, na may about losing someone. Yan. So, isa sa mga sure guest na ang Neo Colors. Of course. Isa rin magaling na band nung Yeah, na yun. Actually, gusto ko manood. Sana makapanood. Kailan bukas na yan? Sa September 19. September 19. Next Friday. Next Friday. Siyempre, depende. Alam mo na, JN, ang ating mga buhay. Diba? Hindi daw niya, hindi mo raw gusto. Gusto mo ba? Ayaw Tignan mo. niya. Tignan mo yung pagkakailing. Grabe siya. Naabutan ko na yun. Pakikigan ko pa ba yung noon? Ay. Naman, I've had enough. Grabe ka Parang, naman. parang nega naman. Ayaw mo i-reminis yung past. tama na. Talaga. Wala siya nagustuhan Budget So, kanta. sinong banda ang gusto mo mapanood? Kung ayaw mo ng freestyle, sinong... Ayoko na magre-report na lang ako. Ah. Dahil nga, Pagkatapos natin sabihin Oo. SB19. Oo. kami ako, Kapog May- Joe ako eh. Wow! Why? Tinanong ko yan. Oo, Kasi ano. di ba sila, sa mga hindi nakakaalam, Oh. they
originated in Davao. Doon sila na-form, doon sila nagsimula. yata, oo. Kaya sabi ko, Tanda ko rin how yan. do you feel? Do you take pride? Kasi during that time, 1996, wala pang social media, wala pang internet. Pero naka-crossover kayo from Davao to Manila, of course, to mainstream. Kasi ngayong kako, ang isang magandang example niyan, isang Cup of Joe, di ba? Na-aware din sila. Sabi niya, of course, they took Cup of Joe pride ka? of car. Oh yeah, Cup of Oh. They took pride nga na yung during those time, siyempre di ba, hindi ganun kadali na Tayo mo ba? Maka-penetrate. yes, Yeah. pero because of that Ay. song na Before I Let You Go. Yes. Grabe yung mga termino. Top, Oo. penetrate. Yes. Oh my gosh. Sige na nga. I love it. Ano? Dito naman tayo sa Sparkle Artist. Ano? Di ba? Si Mitch. Nakipag-partner sa Thames International Business School. Meron silang mga grantees, mga scholars, di ba? Mula sa GMA Artist, gaya ni Mad Ramos ba yun? Tsaka yan yung Ano mga... ba yun? Di mo meron kilala, silang- no? Di ko lang mabaguhan eh. Kilala mo ba? Hindi. Hindi rin. Yan si Mad Ramos. Yan, di ba? Si Mad Yan ba Ramos. yung nanalo doon sa contest? Yes. Oh, Akala ko diba? yung sa TV5. Yan ang nanalo sa crush ng... Ng Ay, Achuchucho. Campus. Campus Cutie. Yes. Oo. Oh, ayan. Merong contract signing na yan sa school kasi meron silang grantees. May piniling mga sparkle artists na bibigyan sila na scholar para makapag-aral sa college. Bibigyan ng scholarship. Scholarship, gano'n. Ayan, si Mad. Meron pang iba, may babae rin. Hindi ko na, Sonia Mahia yata. Ayun. So Kasi pag-aaralin sila sa ano? Sa Thames. Oo. Sa Diba? Thames. Gusto nilang... Thames. Kala ko yan dati Flames. Pero alam mo, hindi na bago yung ganyan eh, na nakikipag-collab Collab. o nakikipag-partner Tie-up, yung tie-up yung isang school or university sa, yung let's say, sa Siyempre, network, para oo. alam mo na Ang dami marketing na rin strategy na rin nung... Dati noon, mga AMA, Oh, mga yes. STI, minsan, Pang-encourage kasi yan sa mga bata, para sa mga estudyante. mag-aral. Hayaan mo sila mag-aral. Pwede, yun na. Ba't kalit ka? Wala lang. Wala ko. alam mo, medyo hindi maganda ang timplada niya ngayon. Think like Hindi Thursday naman. night. Baka kulang yung laman nung Kulang. binigay ni Hana. Ay, di ko Kulang. binila. Ah, grabe Eh, sila. binilang niya agad kaya Hindi ko ano. nabilang. Uy, nako, minsan ayan kasi na. sa akin sobra. Ay, nako, lagot ka, Chud. Ako, ito na mga Martes. Masaya na. Gusto nyo mag-enroll. Andun ang Sparkle Artist sa school. Pinag-enroll mo sila dyan. Diba? So, mag-enroll sila sa Thames dahil sa Sparkle Oh, Artist. syempre, para makita Malamang yung nila. mga Sparkle Artist online pa yan. Baka di naman nila makita. Sira sa- mo Di ka naman. ba, Diyos ko? Rose. Mag-enroll ka Ganun talaga. naman talaga online. Bira naman. O, hayaan mo na sila kung mag-aaral sila o hindi. Sa Shubi Entrata, mga Marites, namigay na kanyang bonus. PhD. Yan yung Wow, di bonus. nakarating sa atin. Yun na. Actually, Ang ganda ni Shuvi dyan, oh. bonus ko na siyang tinawag. Kasi you should know, Mr. Fu, dahil ano? isa ka sa gumagawa nito. Na? Hindi namimigay. Ano? Hindi naman talaga siya Hindi ako namimigay. nalimigay. Kaya napaisip ako, ako? Oo nga. Oo. Yung nag-online selling. Itong si Shubi, nag-online selling sa... Basta yon sa isang... anong app? Shopping app. Ayan. Kinuha siya. So, parang tuwan-tuwa daw yung brand na... Yan yung brand. O shopping nga. yan na nga siguro. Yung brand na binenta niya, yan na nga. Parang in 2 hours, record-breaking performance for a 2-hour Live stream. na sold out daw lahat. Wow. Taray, di ba? God. Oo, daw. Kaya nga Tsaka yun. ang dami viewers, ha? Record-breaking na. Nasa, paano mo makikita? Oo nga, 380 380 naman. O bakit marami ka rin naman umabot kang kalahating milyon? Ay, hindi. Agad 200 lang. Wala bang Levi's? Ay, grabe. malaban. Binanong talaga. Diyan nga yan Local eh. kasi ito, Jag. So, natuwa yung may-ari, syempre. So dahil doon, binigyan yata si Shubi ng bonus, binigyan ng datong. So ang ginawa daw ni Shubi, yun ang nakarating sa akin parang ang ginawa daw nitong Shubi ay ipinamigay din yung mga binigay sa kanya, parang binigyan daw ng tig 5K daw yata yung mga nandun. Hindi kaya si Mr. Daw. Bongga ka, Shuvi. Sana pala doon na lang kami di na sa show mo. Ako nga, 500, di ko mabigay. 5,000 pa. Pero hindi, ang nakakatuwa lang kasi alam naman natin na nakita ko nga yung si Shubi saka yung sa family niya. Pero siya, Oo. Alam mo na hindi pa rin talaga sila yung well-off, hindi pa rin talaga sila.
Di ba yung feature kumbaga, sa dahil lang, Jessica Soho? dahil lang si Shubi ay nag-artista, kumikita ngayon, pero it's still far from masasabi mong para kang Disney princess. Sexy naman ito si Sexy talaga Maganda siya. Pwede nga siyang beauty queen eh. Pero kung titignan mo, di ba, nakakatuwa siya kahit na alam mo na, ay, pwedeng sa family ko na lang to, pwedeng bonus to sa family ko. Marunong siya mag-share. Fairness. Ganyan na siya Share kasi sa mga boys. sa Sexy PBB. talaga. Diego, wala pang boyfriend, girlfriend. Ang ganda ni Shuvi. Ang ganda. Ang ganda ng kulay pantay, no? Pwede na yung yun. pagkamorena. Charot. Go. Kumpara kay Diego, no? Oo naman, no? Shuvi ako. Ay, ang lokos. Ang bilis. Tapos na Ay ba? talaga, hindi pa ito na. Hindi pa ba? Ito mga Marites, Bea Alonso, game sa imbitasyon ni John Lloyd Cruz, prop. Pinag-usapan Marites nga rin Mayam. yan recently. Kasi Kasi ba natapos yan? Di ba Ano may tapos siya? Na-report kasi natin, no? Oo. Na may in-invite ni John. Di pa man Lloyd. nagawa. Hindi pa na-replyan ni Bella. Hindi ni pa. Bea. at Ngayon, the time. nag-reply na si Bea. Kasi ang doon sa imbitasyon ni John Lloyd, nasabi parang, ayan nyo, tambay tayo dito sa bahay pag may time kayo ni, tawag, Boss Vincent. We'll ask Isabel to seek inspirations to cook. Sarap magluto yun. Sagot naman nga yan, game. Tawag si Sir Vincent ko, yun yung boyfriend ni Bea. At itong si Isabel Reyes Santos, ito naman yung kanya. So pag nandun, ibig sabihin sa bahay natatambay, nagsasama na ba yan pag ganyan? O pwede Baka naman pwedeng nagpunta lang doon. basta ang sabi lang ni John Lloyd, masarap daw magluto. Ako naman, sa isip-isip ko, matatanda na sila kahit Oo. siguro. Oo, di ba? Paano ba nagsasama na? Nagsama, okay lang Kaya pala. di ba inibita mo yung close friend mo? O kaya alam mo yung mga ibang bashers ba na sabi, ay nako baka may niluto lang naman ng kayong mga proyekto, ganyan-ganyan, nagpapaingin na naman kayo. Kailangan pa bang, kung talagang friend kayo, may diretsahan naman kayong contact, bakit hindi kayo magtawagan na lang or what? Eh, sa pakialam nyo ba, gusto na lang i-post. Yun lang. Tama na yung mga lungkod Oo. dyan. No? Ano? Ano nagpabulong? Hindi namin narinig. Ano? Ano? Hindi pwede sa Ayaw mo Senado sila. yan, Your Honor. Ano Kailangan sabi? klaro mong sasabihin. V, trending sa pag-impersonate kay Sarah Diskaya. Winner na winner yan. Sarah, talaga. nadismaya ba? Yes. Eto na-anticipate naman natin yan na gagawin ni Yes. Michael V. Oo. Kasi nga, unang labas pa lang ni Sarah Diskaya doon sa hearing, Marami nang request, no? marami na nagsabi na kamukha niya si Michael V. Ni-report mo pa nga yan. Yeah, without Oo. an effort. Oo, without an effort. So, in-anticipate na natin na gagawin ni Michael V. So, eto na nga, gagawin na nga niya. At merong ipapalabas sa linggo sa Bubble Gang kung ano man yung antics na gagawin ni Michael V. Abangan nyo na lang. Pero, Kuha dami. pero Oo. as Shala Dismaya. Yes. Dismaya. Tapos Oh. ayun, may dala siyang payong. Yung damit, anong galing nilang maghanap? Pati yung buhok, pati yung Oo. nguso, yung Yun salamin, lang. lahat. Pero konting Kayang-kaya. makeup lang nga si Michael V dyan eh. Kasi Oo. Ayan, parang tingnan mo. Ayan, Less wow. effort, di ba? Oo. Hindi Tsaka kagaya ng mga ano niya. trending talaga kasi lahat ng mga kasama niya sa Bubble Gang, bawat isa sa kanila talaga nagpa-picture. Tapos pinost sa kanila mga social media accounts. Correct. Tapos pati yung mga staff. Talagang tuwan-tuwa sila kay Michael V. Alam naman natin kung gaano kagaling si Michael V mag-impersonate. Okay. So syempre, alam niyo naman, may mga lumalabas na kwento, storya, na may mga memes na nagagalit daw si Sarah doon sa pag-impersonate. Pero ayon dito sa interview ng GMA News, in-interview nila si Attorney Cornelio Samaniego III, yung abogado ni Sarah Diskaya. Tinanong siya kung ano daw ang reaction o baka nagagalit ba si Sarah Diskaya kay Michael V. Ang sagot niya, hindi po, okay lang sa kanya. Alam mo naman si Sir Bitoy, talaga naman. Idol ko nga yan. Yeah. Yung pa ang sabi. Tama So, naman. hindi totoo kasi yung unang lumabas, Merong ganun Oo, eh. may lumabas may talaga. lumabas na nagagalit. Hindi daw nila na-appreciate. Hindi na-appreciate ni Sarah ang panggagaya ni Michael V. May mga ganun. In fairness, yung mga ano talaga, akala mo talaga totoo eh. Tonto, di ba? Pero, kung ito, pagbabasihan mo yung interview, ambush yun na interview yun, ng di ba? GMA Lawyer News, yan eh. lawyer na to. So, yun. So, hindi naman. So, abangan na lang natin kung anong klaseng pagpapatawa o anong gagawin niya Makakasama parody siya sa sa linggo. May nakita ko yung sino ito, si yung maliit? Betong, tsaka si Buboy. Buboy, ang gumanap na curly yung asawa. Ang cute. Nasa Grabe yung maliit. Grabe yung maliit. Para Pero napaisip alam mo, tuloy ako. Si Betong. Si Dagul ba yun? Dumarating sa point minsan na pagka pareho, kagaya niya, pareho sila nasa screen. Parang isipin, sino nga dito si original na Sarah at ano? Ako nga may napanood ako video na parang gusto siyang interviewin. Si Sarah mismo.
Tapos tumingin siyang gano'n, gumanon. Pagka gano'n niya, may pagka medyo parang komedyante. Inulit ko pa. Sabi ko, sino Diba? kaya ito? Akala ko si Mo. Michael V. Pas, hindi si Sarah Kaya pala nga. talaga. Ako Pagka nga, gano'n niya kasi, Ako nga, naloko na nung una. Kala ko si Bitoy na talaga yun. hindi. Tsaka hindi nakakatawa. Ang tataba ng Magaling, utak yes, ng mga netizens. Pati yung nakasakay dun sa buhaya. Di ba? Yung may bit-bit na bag ng buhaya, na binuksan pa ng ano. Anyway, yan lang. Abangan natin si Oh, Bitoy. Okay. Pinagtatawa na lang na ng mga tao yung nangyayari. Gretchen Barreto, Ay, ako rin atong pala yun. at iba pa may sabina na mula sa DOJ, Department of Justice. Mr. Po. Correct, lumabas yan nung latest Wednesday. yan, Oo, so may subpina na mula sa DOJ, Department of Justice. Ang binigyan ng subpina ay si Atong Ang, si Gretchen Barreto at may 60 pa 60 yan, na nakasama, kasangkot. individual na bibigyan o binigyan o nilabas yung kanilang subpina. Yes. So, aabangan na lang natin kung anong mangyayari kasi ang tagal nang hindi nagpapakita si Gretchen kasi kay si Atong Ang nakapagbigay pa ng statement, Nagpa-press con pa. Para pa Oo. siya sa media. Umarap pa siya sa media, sinagot niya yung mga katanungan, tapos pinabulaanan niya yung sinasabi nung umanong witness, yes, etc. Ganon. Pero si Greta, simula nung lumabas yung issue na yan, ilang days or ilang months na rin naman na hindi siya nagpaparamdam. Tapos kahit lumabas yung pangalan niya doon sa issue ng mga sabongero, hindi na talaga nagparamdam or nagpakita si Gretchen. So with the subpoena, hindi natin alam kung a-appear ba siya o magbibigay ba siya ng statement. Pero may dugtong lang dyan kasi si Claudine, ayan na naman na parang humingi ng permiso sa kanyang nanay at mga kapatid. Claudine Barreto. Claudine. Oo nga. Kala ko, kasi may Claudine. Bakit ito pinag-uusapan na humingi ng sa kanyang nanay na gusto yatang suportahan kung sakasakaling haharap ito sa yun ang latest na marites natin. So, Na marites ko yun. yung unang pandinig daw ay magaganap sa September 16. Yun, oo. So, malapit na. Malapit na yun. Diyan nga nagsabi si Claudine na susuportahan niya So si September Ate Gretchen 16 niya. is a Tuesday. So titingnan na, sayang Monday yung 15. Hindi pwede natin sa Thursday. Sa Thursday natin kung anong Tahan ganap. mo, Ha? Cover mo. May pahabs Anong date ba? na mga September 11. Peso sign. Di ba September 11 yung yung 911 ba yun? Yes. Ngayon. Yes. Matapa. Birthday din ni dating Pangulo. Birthday rin ng ate ko. Okay. Yun. Yung dating Pangulo, hindi ko na sinabi Ay ko ng naku, pangalan. yan din yung unang pagkakataon kung kailan si Diego ay naka-experience Ako rin naalala ko yung September 11. Daming 11. Ang daming Oo, pangyayari. daming palang nangyari. Si Rom, meron ding siya dyan, 11. September 11. Si Don. Si Don. Di ba? Sam, lahat sila. Ang dami. Sabay-sabay Ina? sila. Ito, Congressman Javi Benitez, nagpa-screen ng Sunshine sa Congress. Wantoroy. Binalita sa atin yan ni MJ Marfori na kinikilig daw si Congressman dahil nga, ayun, yung Sunshine pinascreen niya ron. Yung committee niya yata, may connection sa ganyan-ganyan yata. Hindi ko alam yung committee niya. Baka sa art culture, Basta Or baka dun, di ba parang sports yung kinikilig saan? kinikilig din kay Marie, siyempre, di ba? Hindi ba Direk. kinaklaro? Sinabi ko Direk na kinikilig. Hindi ba sinabi mo lang kinikilig-kilig? Kanino? Kay Kinikilig si Marie. Abby Benitez kay Maris. Di ba? In reality, si Maris at saka ang dating niyang girlfriend na si Su. Sue Si Sue nga, ay best friend niya. BFF. Yes. Si Maris. In good terms naman daw sila ni Eh, Sue. Ay, iniisip ko, Diba? kaya din niya Tinulungan in-screen, mag-screen. Oo. Kasi nga, syempre, naging malapit din naman sila dahil ang tagal din nila naging diba? mag-girlfriend ni O Sue. at least walang bad blood. Wala raw silang Bad blood ha, So tama yung pronunciation. kinikilig, anong ibig sabihin Wala daw lang. nun? Siyempre nakita niya, di ba? Kasi nga, Kaibigan kaibigan di ba? Bihira niya makita si Sue. Di ba? si Maris ang pinag-uusapan, no? O kaya, siyempre girlfriend, best friend kasi. Kaya hindi siya nahihiya. Kung magkatulong na siguro sa movie ni Sunshine. Sino to? Si Si Dominic Dominic yan, to. tsaka si movie ni Sue. ni Dom. Paris ba? Ayan. Ayan. Dahil nga, na-meet niya na rin daw si Dom nung time na nagbebenta ng sasakyan yata. Oo nga, nag-ano ng mga ganung negosyo si Dominic. Yun lang po, di ba? Talaga?
Ba yan? Lang Kaya na lang kwenta. natin, tama na. Di ba? At least, di ba, love ako ng Benitez. Oh! That's a statement. Wow. May claim. At least may claim. Diba? Ingat-ingat. Ilagay niya sa Ingat, sa headline. At least love ako ng mga Benitez. Dean diba? June, Oh, Nardo, Taray. Di ba? Alam ko, si Pat Pidasa. Ayaw ni Pat P. Nandun pa, wala na ata siya. Nandun ba Andun siya? pa. Pa-involve pa siya. Okay, Oo. sige. Kaya muna sila. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Ito na lang mga Marites. Bago infomercial ng MTRCB, halos kompleto ang mga big stars. HD, At panood ko buong rin to. pamilya. Talagang dinigdog talaga yun na dinugtong Napanood ko ko rin yun. yan Ako rin, napanood Tala- ko. Panood Ayun, tayo on fair yata. natin, bigay natin ang ganda ng infomercial na ito ng MTRCB. Ang nagustuhan ko dito, na pagsama-sama yung mga big stars, of course, Stars. Catherine Bernardo, mag-asawang Judy Ann Santos, Ryan Ryan. Agoncillo, Piolo Pascual, tama ba? Oh, Yeah, Piolo, meron, yan, no? tapos director. Tapos, ang nakakaloka, dahil hindi naman magkasama sa screen, tina Alden Richards at saka si Catherine. Pero mababasa mo sa ilang comment, may mga kinikilig pa rin na makita lang nila na sa isang minuto or ilang minutong infomercial na to ay nakita nila doon nagbibigay ng kanyang message si Catherine at ganoon din si Alden. Then sino pa ibang mga artista? Ayan, Coco Martin, of course, Vic Soto. Then ang mga director din like Direk Cathy. May iba pang director eh. Oo, Then, pero mga producer Then na mga to. producers from different film outfits and ang mga network, big wigs ng mga networks na iba-ibang network. So isa lang naman ang layunin, isa lang naman ang gustong iparating, of course, ng pinaka-head ng MTRCB na si Chairwoman Lala Soto, ang maibalik ang ating interest, ang ating suporta. Patuloy natin suportahan ang pelikulang Pilipino at ang telebisyon. Ranood tayo. Pero alam mo parang Bumalik sa panunood ng sine. ng sine. Bumalik yung interest na pumunta ng sinehan, manood, at bumalik din na interest na manood ng telebisyon. meron ako tanong kay chairman, Ikaw tanong ako. chairperson. Ikaw tanong ako. Ano? At chismis. Go, ikaw Ako, muna. may tanong lang ako kay chairperson Lala Soto. Yes. Sino makeup artist niya? Kasi ang ganda niya sa mga... Ay. Alam mo ba, nanonood ako sa sine? Di ba lalabas siya doon? Di ba may infomercial nga yung MTRCB? Hindi pa yan. Tapos sabi ko, ganda ng makeup. Makeup lang talaga. nakita mo Maganda naman sa siya, personal, di ba? Oo, nakita ko na Pero siya. flawless naman talaga siya. Pero flawless maganda yan, yung no? makeup niya. Doon siya Makeup. naka-makeup siya dahil nagkasalita siya mula sa MTRCB. Chairwoman, sino daw ang iyong Ganda ng makeup mo. artist? Ayun lang. Very Tanong niya. trivial. Ano naman ang iyong... Ako naman may chismis. Kasi nga daw nung sinushoot yan, medyo nagkaroon ng pahirapan bilang nandoon ang presidente, ang asawa at mga first family na may tuturing. No? Kanya-kanyang emote na may, di umano ha, sabi ko nga chismis Marites, di umano parang nahirapan yung pag-gather no, kasi parang gusto nila, sila lang muna. Tapos supposedly dapat sa bandang ending, kasama sila ng mga ibang bigwigs na mga kasama doon sa infomercial. But yun lang. Pero parang solo-solo naman yung ano. Oo nga, diba? pero may portion na pinagsama-sama yata sila na parang I'm sure ano na lang yun. green screen Oo, or what. Medyo nahirapan na pala. Siyempre hindi naman artista si First Lady, no? Ayan. Charot! Pero at least, ayan nga. Maganda. Maganda makita na, basta ako medyo natatas ako pag ganyan eh. Pag yung sama-sama Sinusuportahan, lahat. no? Oo. Tsaka maganda yung mensahe. Yes. Yung mensahe ang dapat nating pakinggan. At totoo ka, ang ganda ka ni Chairwoman dyan. Sabi ko na sa kanya. Hindi, ako nga hindi ko pa napapanood dyan. Napapanood ko yung nilalabas sa sinihan. Secure ka? Ha? Ay, lumalabas sa TV na to. Slide. Lumalabas na sa TV, saka Napanood namin Sabi ko, Oo. ang ganda. Alam mo, ganun talaga ako pag nanonood ako. Ganda ng Parang makeup. merong- Ganun ako. Halong paging... Kaya nga gusto ko malaman kung sino susulutin ko. Ay, Grabe ka. ayan na. Unang ugbo natin, Arjo Ataide. Nangyaring prediction ng tarot reader na si Mamu. Yes?
Yeah, naging viral din nga yan pagkatapos nga na lumabas at ma-implicate ang mga pangalan ni na Arjo, yung kanyang tatay, at nagsunod-sunod na yun since naglabas na rin ang unang pahayag niya itong pagdedepensa itong kanyang asawang si May na nasundan recently. 90 pa. Lumabas din to. 2024. Itong tarot reader, hindi bago yan. magpalit ng taon. Yeah, nung yan kasi 'di ba nagkakaroon ng mga prediction ko ano mga nakikita. Tapos sa programa yan ni parang si Romel Chica ang may vlog. Pinakita napaka-accurate nung pagkakasabi kasi tinanong hindi ninyo nakuha yung kay Romel Chica na sinabi talaga doon, tinatanong ni Romel, anong nakikita mo dito kina anong nakikita mo dito sa mag-asawang Main and Arjo. Tapos sinabi nga niya na mag-iingat si Arjo na sa mga transaction niya kasi mai-involve siya sa iskandalo at may kinalaman sa pera. Ang linaw nung sinabi niya. Tapos sinabi pa rin niya doon na mananalo rin siya ng acting award which na nangyari nga doon sa ano ba yan? Pero sinabi niya... Pero sorry di naman sa nang babasag ng trip or whatever. Kasi minsan, kagaya niyan, alam mo na politiko. So syempre, pwede mo talagang sabihin na mag-iingat ka, baka ikaw ay masangkot sa issue ng korupsyon o issue ng kaanuman. Pag naman ikaw ay artista, mananalo ka artista, ng award. mabubuntis ka. May posibilidad ka manalo ng award. Hindi, ang lang kasi sobrang so yun ang pinasabi. Hindi naman natin, ako din naman naniniwala dyan May sarili akong tarot. Kaya lang masyadong very general in a way na alam mong sana nga pinalabas nyo ang hina nyo mag-research. Anyway, yun lang yun. Pagka may nagkatotoo na konti, sabihin, nakiklaim na. Yeah, lalo dun sa mga previews, alam mo yun, yung mga nag-ano na mga pinatay or sinusundan nila yung mga issue ng patay. Ang dami mga ganun yung mga, tawag natin doon, mga questors or what. But anyway, sabi nga natin, at the end of the day, kung ano man yan, pinag-usapan lang. Kasi ang naglalabasan nga, kasama ng mga ibang videos, photos, na may mga ganitong properties, etc. Meron pa nga siya, sabi niya, ano nga trabaho niyo to? Ganon, diba? Congressman po yan, sabi niya. Ano nga birthday mo? Anyway. Okay, it's pa another rugbo, mga Marites. Main Mendoza muling naglabas ang kanya statement. Page D, nabasa ko rin niya. Haba-haba. Diba nung araw na nasangkot ang pangalan, same day, napasangkot ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde dito sa mga flood control issue na to, naglabas kaagad-agad din si May ng statement niya. Nasabi niya nga parang may masyadong casual or yung statement na nilabas niya. So nanghingi din siya ng sorry. Wala ba tayong screenshot ng bagong statement? Ang haba Ang haba actually. So hindi natin babasahin yan. Pero sa huli, sabi niya, I will never accept the narrative that accuses us of stealing and living off taxpayers' money. Kasi kino-question na, I'm sure nababasa nyo rin, nakikita nyo rin sa mga social media, lumalabas na yung mga travels nila, pati yung meron nga parang chronological ng travel ni Congressman Arjo nakalagay doon for 2024, di ba? Tapos pati yung may bahay pala sila sa France. Yes. Na ang bongga. Bukod doon. Oo, pati tapos yung kay Sylvia na ma-interview ni Corina. Si Corina na naman na nag-interview. Si Corina na naman na nag-interview. Na ang sabi ni... Kay Corina ba yun? O kay Karen na sabi ni Ibiang, this year na talaga sila lilipat doon. Oo. Kay Karen yun. Ayun, nakita ko Karen parang yung sa bahay. Pero yung sa speedboat at saka yung jet ski at saka yung sa bahay bakasyon sa island kay Corina. Ayun na. Sabi din ni Maine, alam daw niya na people will choose to believe what they want to believe. And some will continue to tumak, criticize, and crucify us, no matter what. But legal actions will be taken. And Arjo will clear his name by proving his innocence. I-allow daw natin yung due process to run its course bago tayo mag-condemn. Sabi niya, God knows the truth and we stand with clean hands. Yeah. Tapos sabi niya, remember, there are 3 sides of the story. Their version, your version, our version, and the truth. Pero confident daw si Maine na ang kanyang asawa ay nasa side ng katotohanan. Yan. Dahil wala daw kailangang itago si Arjo. He has never been guilty of stealing. I'll end with this. Not all politicians are corrupt.
Some are just convenient targets. The real villains are celebrating quietly in the shadows. Actually, gusto ko yung last part niya dahil totoo naman din yun. Maraming totoong kontrabida, totoong magnanakaw at sinungaling na maaaring pakapi-kapi lang dyan. Diba? Pa-enjoy. Yun. But lahat yan, kahit na sinabi to ni Maine, siyempre, lahat to ay kailangan ma-prove talaga yung innocence na yan. Tama. Kasi, alam ko si Congressman Romulo, mag-declare ng kanyang Salin. at i-declare niya yung kanyang talaga. dami kasing nabubuksang asset. issue tungkol dyan. Lalo ito na nga sinasabi yung mga check ng achuchuchu, pati yung BIR, kung tamang buwis, ano mga negosyo, bla bla. Kasi naglalabasan. So hindi mo talaga pwede ring i-deadma o deadmahin kasi kailangan ipaliwanag mo rin, pakita mo kung saan nanggagaling yung mga ganun. Lalo pat, yun na. Eto na po, ang another rugbo. Sylvia Sanchez at Pamela Taide, kinukuyog ng netizens. Mr. Fu. Correct, dahil galing-galing mo yan talaga ang dyan. talent ng mga netizens, ang maghalungkat. Oo. Feeling ko, ang past lives ng mga netizens ay mga archivists at mga researchers. Yes. Kasi ang galing nilang mag-ungkat. Original na mga marites. Na mga video. So, syempre, si Sylvia, nagpa-interview siya kay Corina, nagpa-interview siya kay Karen. So, lahat yun, inilabas. Nakita nga, talagang lavish at marami silang ari-arian. Marangya. Marangya ang kanilang pamumuhay, ganyan. Tapos, yung meron chopper na ibalita na nga dati natin na nagpunta sila ng Tagaytay, nag-chopper sila, na i-feature din yung chopper na yun sa ilan sa mga interview. May yate. May island, ganyan. Nag-jet ski, papunta dun sa Jet to Holiday. Charot. So anyway, so Nakakaloka pa yung intro doon ni Corina, ha? na ano? Yung sabi niya, ano ba to? Si Sylvia, saan ba galing ang mga ganito? Diyos, loka ako kay Corina talaga. So, Taklesa din, ano? But anyway, kasi kaya naman to nilalabas dahil nga sa may issue si Arjo. So, si Congressman Arjo. So, pinakita nila ba? So, at syempre, alam mo naman ng mga mamamayan, galit. 1+1+1. Tsaka May I add, nanggigigil. pati yung naging engagement proposal ni Arjo kay Maine noon, naglalabasan din. Yung Kasi, wedding gift. Pati yung bag. pati yung wedding gift yan. Yeah. Kasi nga, super bongga naman talaga yung naging Parang wedding. 7M daw yung Tapos ang bag. latest, pati yung connection nila doon sa DPWH na engineer na nakakasama pa nila sa panonood ng basketball. Kasama pa si Zanjo, si Daniel. May naglabas din ng Hindi Natibo. hindi nakakaano doon. Imaginein mo yung nanood ka, na picturean ka, nahalungkat pa nila. Yan, dami luma na nila. yun, di ba? Oo, But luma na Ay kung si Jingle nga, nahalungkat yung school photo nung engineer na pinakulong niya at saka si Terry Ridon. ang dami nagsisend sa akin. Sabi ko, bakit ang dami nagsisend? Kasi doon po ako graduate. Sabi ko, hindi ko sila batchmates dahil mas bata ata sila. But anyway, nakita ko, bakit yung sinisend sa akin? Kasi doon kasi ako So graduate. anyway, continue. Baka naman, Mr. Fu. Ay, hindi ako kasali. Anyway. So, yun lang. Well, alam mo naman, syempre, galit ang mga netizens, tapos may ganitong issue. Kaya talagang pupunteriyahin at pupunteriyahin. At uungkatin talaga nila kung ano yung mga nasabi nila noon, kung ano yung mga ibinahagi nila noon sa publiko, na malalagyan at malalagyan ng kulay. Lalo sa mga isyong ganito. Kaya ang opinion ko doon, dapat talaga siguro ipaliwanag at pakita yung mga resibong sinasabi natin na kung hard-earned money galing yan, clean money, go! Kasi Pero yung mga kaibigan nila like si Alma Concepcion, Tsaka marami. Nes Veneracion. Veneracion. Even Ano si nabasa Eric, mo yung mga comment? dami ko nababasang comment at pagdedepensa at pagkatanggol sa mga atayde. Sinasabi nga nila, kailan ba naging kongresista si Arjo? 2022. 2022. Pero prior second to term pa lang niya yan. Prior to 2022, Ano siya? nakakasama na nila ang mga atayde, yung mga sinasabing mga yate, Noon pa mansyon, daw yan. Oo, noon pa yan. Meron na. Kumbaga, which is true din naman. Let's give it to them. Oo, diba? Even before pa, pwede na sabihin, ibang yate ang sinakyan. they live a lavish life naman. Because, of course, atayde is, I don't know, earning well naman, Yun nga kine-question eh. yun ang kino-question ngayon. But well, siguro, ngayon, nasa question mark pa tayo. Pero, nasa kanila yan, if makakapaglabas sila ng Ebidensya ebidensya talaga. na proof na that itong mga to ay hard-earned money namin to.
Tapos si Gela Ataide, Yung nababash kapatid. din ngayon. Yeah. Kasi pinagtanggol niya pinagtanggol niya yung kuya Kapatid niya. niya. Sinabi niya na walang katotohanan yung binibintang sa kuya niya, na hindi magnanakaw ang kuya niya. Yung ginastos na pinagta-travel nila sa Europe, sa kung saan-saan, ay galing daw yon sa pinaghirapan ng kuya niya at hindi dahil sa nakaw. Siyempre, mga netizens, naka-amba na agad na, paano mo naman nalaman? Alam naman sabihin sa'yo ng kuya mo na galing to sa nakaw or something. Tsaka hindi, ang nakita ng isang may nag-vlog na parang ina-analyze niya yung travels. Yung kasi sa mga post ni Maine. Well, base daw sa post ni Maine, parang every month may travel. Ayun nga yung chronological. Oo, so parang, nila. so binalita rin natin ito, naalala na naghumihingi pa nga siya ng permiso sa Congress noon para makapag-travel. Kasi sabi nga naman, okay lang naman si Maine. Diba? Kasi syempre, artista siya. Hindi, saka mayaman. Hindi, tsaka kasi kung alalabas siya ng bansa, okay lang, artista siya, magpapalan siya sa Bulaga, alis siya. Ang inaano nila si Arjo, bakit ka alis ng alis? May responsibilidad ka sa bansang Pilipinas na ikaw ay kongresista. Tapos, every month alis kayo ng alis. Parang gano'n naman yung inaano ng vlogger. Na hindi mo rin naman kailangan sagutin din dapat. So yun nga, hindi naman tayong husgado, hindi naman tayong pinapakita rin natin yung mga ganyan kasi parehas naman tayo. Pagdating sa tamang venue, di sana nga mapaupo doon at mapanagot ang mga dapat mapanagot. Pero base nga sa statement ni Maine, sinabi niya, di ba, na papatunayan na si Arjo ay malinis at walang kinalaman dyan. Ayun, nandun sila sa side ng truth o katotohanan. So yan ang aabangan talaga, I think. Pero dami rin nilang paintings. One last item item na lang. Nagtataka lang ako kasi ito sa issue na to, sa pangalawang beses na naglabas ni Maine, parang siyang nababash ng todo. Parang ang support sa kanya ng... Kasi magbabalik na nga yung Aldab. Sabi? Hindi, alam mo, tingin ko dyan. Ako tingin ko lang, although wala naman ako kay Maine, ang tingin ko lang kasi si Maine ever since, even Aldab days, hindi kasi siya talaga yung naging, darling ng darling of the press. Hindi lang press or darling of the people. Nakapanood lang siya sa So ano siya, kung hindi siya darling, ano siya? May wall kasi siya. Yes, totoo ka. Aminin na natin. Agree ako dyan. May wall, may ano. So, siguro kaya nitong nagkahalita siya ng ganito na parang obviously galit siya, masama loob niya. Dahil nga parang somehow may wall si Maine for the whole time na she was in the industry or she's in the industry. Parang yung sympathy tuloy. Wala, ako hinahanap ko yun eh. Alam mo, kaya siguro it takes talaga for any celebrity na somehow meron kang naabot mo ang tao na meron kang connection. Kasi when the time comes, kahit pa nakagaya nito, hindi naman natin inaasahan. At saka ang nilalabas nila, imbis na may simpatya, ang ginagawa nila yung mga naging experience umano nila nung na-encounter nila si Maine. Yun ang nilalagay doon. Nakapag-build siya. Yun ang kini-question ko eh. Siguro hindi talaga siya nakapag-build ng magandang talaga si Maine. Even the time pa nung kay Ateng Rams David na talagang yan din na nagiging problem nila, alam ko noon. Kasi nga, parang hindi comfortable si Maine. Pero magaling naman siyang sumagot. Siguro hindi lang talagang meron lang siyang wall. Pero sana because of what happened, sana mas maging open siya. Lalo na nga sabi ko, hindi lang siya from showbiz. Hindi lang showbiz ang ginagalawan niya mundo eh. Ginagalawan na rin niya ang politika. Bilang of course may bahay ng isang congressman. Agree. Yun lang napansin ko sa mga nangyayari ngayon sa kanya na parang kulang or kakaunti ang nakikisimpatiya, parang gano'n na tama ka, ang imbis na pag-sympathize ang nangyayari, ang nilalabas niya, ay suplada naman yan, ganito mayabang. May mga ganun tuloy ako nababasa. Nakaka-sympathize si Mr. Wala rin niyang ano. Kasi hindi ko kayang i-spell. Grabe naman. Sige na. Okay mga Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ito na mga Marites, diretso na tayo kay Edo Manzano, Karen Davila at Carla Abellano. Kinagiliwan ng netizen ang reaksyon sa bulto-bultong pera. Oo, nakakaloka yan. Pati si Kalad Karen, sama mo dyan. Kasi kahit nandiyan dyan. Nakakaloka din kasi, di ba nung sa hearing na lumalabas, tapos pinakita itong picture nito nung Engineer Bryce. Out of the blue, na. Sa opisina pala yan ng DPWH na ano. Sabi, ang isang hilerang ganyan, milyon data yan eh.
Ang dami nga naman. Hundreds of million yung mga nandyan. Hundreds Kahit sino pa paano mag-iinit ang ulo. Parang, ha? So nakakatuwa lang itong sina Edu, si Carla, yan, si Kalad Karen, si Karen Davila. Talaglabas agad talaga sila ng parang meme o ano nila na kinagiliwan yung opinion. Kasi nga, ever since naman, consistent naman sila sa pagtatalakay ng mga ganyang ano. Pero kahit ako nag-init ulo ko dyan, parang, totoong pera pala ito. Nakakatawa yung kay Carla. Sabi niya, ayan Akala o. ko din nung una yan, ano lang yan. Ayun sabi ni Carla, ayun yung pera ko, oh. Nakita ko na. Sabi ni Carla. Minsan siya sa Kongreso ba yun o sa Senado? Basta sa isa sa mga hearing pinakita yan nung engine. Oo. Ako nilagyan ko ng marka yung pera ko dyan. Oh Charot! my. Grabe ano. At nangyayari nga yan sa opisina ng isang office government na parang yan o, tingnan mo. Yung ginawa ni Edo, tingnan mo. sa bilyaran, totoo, meron pa palang kuha sa bilyar, isibabaw ng billiard table. So naman lang dito sa set natin, maglagay kayo ng ganyan Alam nyo, karaming pera. actually gusto kong purihin. Mm. Kung sino man ang editor or layout artist ni Edo Manzano. Ang husay ang bilis. Ang galing niya. Mabilis nga si Edo. Diego actually. Si Diego ang writer. Tapos si... Si I don't believe. I don't believe. Pati si I ano, don't si believe. Hindi Tarak maiisip ni Diego yung ganyang Yung concept. mga stop dito, Ron, or No, hindi maiisip ni Diego yung mga ganyang concept. Grabe ano. dating siya, dating. Anyway, sana yun nga, lagi nating sinasabi na hindi tayo, okay, yung AI nandiyan lang, pero yung katotohanan, hindi na talaga maitatago eh. Garapal! Okay mga Marites, on the lighter side. Cup of Joe's new single, Sandali. Mahigit 300K ng streams in less than 12 hours in Spotify PH. Sino na naman yun? Yan ang Cup of Joe Joe. na may 3 nights concert Galing din sa Davao. Araneta. Coliseum. Saan probinsya galing? Baguio. Baguio. Boy, na sa Baguio marami na sessionista, di ba? Baguio. Grabe ang mata nito. Inilabas nila yan kaugnay ng kanilang 7th anniversary. Uy, 7th anniversary na rin. Yes, gaya ng ano. Kasabay ng SB19. Yan po single na yan na Sandali. Tapos nga, alam niyo na mga hit niya Multo. To. Tingin with Janine Teñoso na naging guest din po siya sa concert ni Janine. Galing Sa yun Viva dyan, din ba sila? Jun. Biba yan. Ano, he's a fan. Hindi, ako naman, na-witness ko kung gaano karami yung fans niyan kasi nga, tama. nag-free concert yan sa Robinsons. Hindi naman lahat ng nag-free concert doon, ganun kadami yung tao. OA! Sa lang may dilubyo sa Robinsons, pagkita ko, Nagsisigawan. Hindi, tsaka super dami. Ano ba mga kantahan nila? Yun nga, binanggit niya, Multo. Multo Ano nga siya, yun? pinakasikat. Isa sa Yun ang latest nila. Sandali yung latest nila. Sobrang dami nilang fans. Alam ng mga bagets yun, di ba? Ano yung Multo? Diego, hindi alam Rap ba yun? Or Alam ano? niyo, una pa lang Parang yan yung nag-concert. Parang yung naghiwalay na. Tapos yung Multo nung ex maano pa. Kaya nga ano, rock ba yan? Or ano? No, hindi naman rap. Hindi naman love song. May love song love din sila. song. Pakinggan Alam mo, mo kasi. Hindi ko nga napapakinggan, Oh. kaya sa'yo ko tinatanong. Unang sa concert pa lang streaming yun yan. sa Manila sa New Frontier Theater. Sold out na. Di ba, Dean? Eh sabi nga niya pang 7th year, mag-7 years na rin. Oo. Hoy, kapareho na. 70 years. Pero- 7th year. Kapareho na Pero rin sa Baguio lang sila SB19. before. Baguio lang. Pero alam mo yon. Ngayon, nasa mainstream Yun nga na. yung sinasabi ko na ang galing. Hindi naman to pinromote or talagang Yes. nag-promo, nag-show ng mga Hirap mga mainstream. makuha yan. Dito, Pero, guys. guy. Yan. Wala pa tayong ticket, di ba? Kaya nga. Oh. Sige na. Baby. Okay, congratulations. Congratulations naman Ay. sa Cup of Joe. O yan mga kamarites. Nais po namin kayo imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Oy, nanonood yata ngayon sa atin si Governor Vilma Santos. Hello po. Hi, hello. Ate V. Ate See you V. tomorrow. Pisaki ng mapahiwatig ba na bagong inspirasyon? PhD, marites mo to. Sa gitna ng lahat. After nung operasyon niya yan ha. Di ba meron na naman siya latest, di ba? Update. Dalawang operation ba yung PhD. PhD na. daw? Ay, ako ba? Chris Oo. Aquino. Ah. Naku, are you with us? Ay, nabasa ko kasi ito. Kaya Natawa mo lang ko. sila. Mamaya na yan. Dami yan, ano. Mga preloaders daw. Kaya Mm. mo na. Sino freeloader? Sila. Asa na ba? Wala to. Unang seryoso. Kaya mo na sila dyan. Hindi, ang dami daw nanonood, pero ang onti ng likes at ang onti ng para mabagal yung usad ng subscribers. Kaya sabi niya mga freeloaders.
Ano yun? Nawala eh. Sorry nawala. Hindi ko mahanap ko. Ang daming nanonood sa atin. Meron din nagla-like. Sabi ng mga freeloaders. Oo, sumasabit lang hindi yan. nagsasubscribe. Ah. Hindi nag-ano. Yun, nanonood lang. Mm-mm. But anyway, ito nga yung kay Chris Aquino. Na-operahan na ba siya? O operahan siya ng, kasi nga di ba? Bago sinabi naman siyang siya. 6 months. So na-operahan na siya. Ito yung isa sa sinasabi niyang gagawing surgery sa kanya. Okay. Siyempre, di naman na niya masyadong inelaborate yung surgery na yon. Pero dun sa kanyang Post niya. Meron na post caption, na. sa caption ni Chris, lumabas kasi na Ay Yan. nako, ang lola mo talaga. siyempre nag-aas pa rin siya for always ng prayer para sa kanyang Pinagdadaanan. na siya ay somehow gumaling, mag-work yung mga ginagawang medical procedures sa kanya. Okay. Then, Biglang segue. biglang segue siya sa, sabi niya, asan ba kasi? Someone I love and broke my heart. Dumadalaw daw sa kanya. Because he left me when my health issues were getting worse. Tapos panay ang sorry daw. But about 10 days ago, he surprised me. Yan. He said he wanted to see how I was. And a few days after, via text, he apologized several times. Siyempre blind item yun, pero alam natin. Alam natin kung sino. Sino Correct. nyo? Si Leviste. Ikaw? Si Mark Leviste. Caps ko ba? Parang siya yung last di ba? Na, Oh, yun Oo. ako, di ba? Pero doon sa Yung doktor. doktor. Pero sinabi din niya yung doktor Doktor. kasi dyan na Oo. nag-ano sila. Kunento rin niya dyan. Yan nga, Tapos- nagko-color bars nga. Tayo? Ayun na, dumalis na ulit. Tapos sabi niya na parang may pahiwatig siya Na meron na naman siyang bagong bago. medyo inspirasyon. Na doktor. Parang gano'n. Oh, Nake- parang doktor nga. It Nakesyo. looks like doktor. Nakesyo. Oo. Same ng Chinese astrology ng mami Yes, at ng dado mami, niya. daddy niya. Tapos, Ngayon, itong mga comment ng mga netizen, syempre, marami pa rin, oo nga, ba't nga yun? Parang signal na off the air na. ay ba't ganon? Ayusin nyo yan, Sam. But anyway, ayan. Ilan sa mga comment, of course, nandun pa rin yung talagang pinagpipray nila si Chris. Praying talaga sila for Chris. Pero may mga nasalit na mga comment tuloy ngayon na pwede ba wag mo munang wag ka muna mag-focus sa love life or wag mo muna i-priority yung love life. Pwede bang ang health mo muna or something like Oo that. naman. Pero ang sa akin naman, alam nyo, let's give it to her na rin. Alam mo, hindi naman talaga napakahirap ng pinagdadaanan ni Chris. Malay ninyo, by those things, Lumagaan ang gumagaan ang pakiramdam niya. Tama rin ang ano ko dyan. Yung medyo nalalighten up yung feelings niya. Sure ka ba? Somehow may alam nyo, alam mo, tama. yung kahit pa paano may nagpapakilig sa'yo, Yeah. somehow nakakatulong yun eh. Nagiging Sa kanya more yun eh. positive yung pagharap mo sa sitwasyon. Ako yun tingin ko Ako doon. din, I agree. Tama. Kasi parang iyon yung paraan niya para maka-cope up siguro. At tama ka, malighten ang kung ano man yung nararamdaman. Tapos si Chris nga lang kasi sinishare sa yan. public. Tapos humihingi din siya ng simpatiya at prayer sa public na kaya hindi rin maiwasan. Sasagutin din siya ng Siguro gano'n. alam knowing Chris, baka nga kinikilig. Di ba? So siguro gusto niya i-share sa public. Ito yung Nabibago naman nagpapakilig sa ito kanya. yung kinikilig ako or something. Intindihin na lang po natin, unawaan, hayaan nyo na, ibigay na natin sa kanya kung babasahin mo yung post, nakakaloka kasi iniwasan niya yung August, yung ghost month ng August, tapos may pang feng shui na naman siya. Pero may doon. ghost month. Ang ghost month hindi pa tapos Alam Oh mo. yeah, sa calendar, Hanggang September yes. pa, di ba? Hanggang kailan? 21. Yung August nga sinabi niya na gano'n. Kailan pa? Parang 21 yung pinaplanong EDSA 3. September 21 ang tapos. But anyway, okay. sabi nga po ni PhD, ganun talaga ako, kilala ko yan. Wala, kaya Saan lang, gagawin ng 21? pinagbibigyan na lang Sa- natin siya kasi may karamdaman yung color tao bars. eh. Asa bang color bars dyan? Kanina pa kayo. O yun na. Yun na raw. Sige na, Dean. Ganun, magmamadali ka ba? Oo. Dahil nga ito kasi Kylie Sino na Alcantara, mga Marites, umiyak sa harap ng fans Wow. na nag-organize ang birthday party niya. Hindi naman yung kagaya nung uma-acting dun sa Senado. Hindi naman. Basta umiyak Napaikot-ikot. siya, sabi ni Glenn, na nandun sa party na yon. Oh. Kasi nga hindi raw siya iniwan kanyang sunflowers. Wow. Ang tawag niya sa mga... Sunflowers yung kanyang Sunflowers. tawag. Pero kasi nga raw that time bata pa siya. At ngayon, Okay, siguro di na siya hindi bata. hindi na. Siguro mature na siguro meron ng alam mo naman yan kasi 'di ba? Na you
Ano? It's either you love her or you hate her. Ganun yung Ako na lang attitude or. niyan, di ba? So ano, ayaw na niya ng sunflower ang tawag? Hindi. Tawag nga niya sa mga fans daw sunflower. Kala ko ayaw na niya. Bata pa siya Parang noon. baget naman kasi. Diba? Hindi ba ni-reveal yung ano? Yung kung Yung- sinong boyfriend? Wala. Wala, gay silang daw ang nandun, kagaya ni Ano? Glenn. Gays. Diba? Si Glenn Regondola. Report sa akin. Lagi nga siya kasama ni Kailin. Alam mo, Bicolana, yung manager niya, kaibigan niya, si Manny. So, yan ang kanyang sinika ko dahil nga napapanood din sa Beauty Empire. Magaling naman si Kylie. Oo naman. In fairness, magaling naman Diba? siya. Kaya, At nagagandaan sa kanya si Gloria Diaz. Correct. give her, di ba? Okay. Happy birthday. Happy birthday. Ay, happy birthday, birthday, Kailin. Miguel Tan Felix, nag-solo travel sa Brazil for Bakit? his birthday, PhD. Yeah. Kamukha niya si Will Ashley John. Sa mga hindi nakakaalam, talagang may ganyan talaga si Miguel. Kahit nung mas medyo bagets-bagets pa siya, nagsa-solo travel siya, madalas niyang pinupuntahan nun, Japan. Favorite my niya talaga favorite yung Japan. place. Yeah. Pero ngayon, super lumayo siya. Mag-isa siyang nag-travel sa Brazil. Yan. So, parang pa-birthday niya rin sa sarili niya. So, nakakatawa lang yung mga ibang, grabe din to mga fans ng Isabel, nila Isabel at Miguel. Medyo passionate din talaga yung iba. May mga nagko-comment na, sige, mag-solo travel ka, mag-solo ka. Parang iniwan mo si Isabel. Kaya pagbalik mo, may iba na si Isabel. Ay, si Isabel nga ang bantay ng bantay sa kanya eh. Yun. Pero may nag-comment naman na hindi naman kasi pa ina-allow si Isabel na mag-travel ng silang dalawa lang. Nang walang Oo naman, na tama lang din naman. Pero di ba Bakit nagkasama? Bakit naman? Grabe ka naman. Pero di ba Bakit nagkasama naman? na nga sila sa ano? O hindi sila, mahigpit ang mami ni Isabel. O, di sa mama si- yung mami. Si Michelle ba Sino yung si sumunod Michelle sa ba? America? Ay, wag na. Si Michelle ba yung nanay niya? Oo, Michelle Ortega. Oo. Si Michelle nga pala. Di sama si Michelle. Okay, naalala ko kasama. Sabi ni Miguel, ako naman mag-isa. Ang budget ko pang solo. At saka baka hindi nahirapan magkuha ng visa. Brazil pa, di Hindi, ba? walang Hindi, walang visa visa ang ang Brazil. Hindi, ibang Sige na. Okay. Okay, sige na. Happy birthday, Miguel. O, birthday ni Birthday ba? Miguel. O, daw. Birthday niya, Birthday di Oh, ba? Yeah. happy birthday Kylie. Happy Happy birthday birthday, Miguel. At oh. happy birthday sa lahat ng nag-birthday. O, yun na. Okay, mga Marites. Napusog ba kayo? Sobra. Yan po isang linggong Chismis! Ay, naku Ay, po, pag ulit. Chismis talaga. Oh. Garapal. Okay, mga Marites, on the lighter side. Cup of Joss new single, Sandali. Mahigit 300K ng streams in less than 12 hours in Spotify PA. Sino na naman yun? Yan ang Yan yung Cup Cup of of Joe Joe. na may 3 nights concert Galing din sa Davao. Araneta. Coliseum. Saan probinsya galing? Baguio. Baguio. In fairness sa Baguio, marami na didiscussionista, di ba? Baguio. Grabe ang mata nito. Inilabas nila yan kaugnay ng kanilang 7th anniversary. Uy, 7th anniversary na Yes, rin. gaya ng ano. Kasabay ng SB19. Yan po ang single na yan na Sandali. Tapos nga, alam niyo naman, hit niya Multo. To. Tingin with Janine Teñoso na naging guest din po siya sa concert ni Janine. Galing Sa mo Viva dyan, din ba sila? Jun. Biba yan. Viva. He's a fan. Ah. Paano? Hindi, ako naman, na-witness ko kung gaano karami yung fans niyan kasi nga, tamo. nag-free concert yan sa Robinsons. Hindi naman, lahat ng nag-free concert doon, ganun kadami yung tao. Sabi ko, may delubyo sa Robinsons. Pagkita ko, Cup of Joe. Nagsisigawan. Hindi, tsaka super dami. Ano ba mga kantahan nila? Yun nga, binanggit niya, Multo. Multo. Multo Ano nga siya, yun dyan? pinakasikat. Isa sa Yun ang latest nila. Pinakanta. Sandali yung latest nila. Sobrang dami nilang fans. Alam ng mga bagets yun, di ba? Ano yung Multo? Diego hindi alam Rock ba yun? Or Alam ano? niyo, una pa lang yan nag-concert. Parang yung naghiwalay na. Tapos yung Multo nung ex maano pa. Kaya nga ano, tugtog, rock ba yan? Or ano? No, hindi naman rock. Hindi naman love song. Oh. May May love love song sila. song. Pakinggan Alam mo, mo kasi. Hindi ko nga unang napapakinggan, Oh. kaya sa'yo ko tinatanong. unang sa concert pa lang streaming yan yan. sa Manila sa New Frontier Theater. Sold out na, di ba, Dean? Eh sabi nga niya pang 7th year, mag 7 years na rin. Oo. Hoy, kapareho na. 70 years. Pero- 7th year. Kapareho na Pero rin sa Baguio lang sila SB19. before. Baguio lang. Pero alam mo yun. Ngayon nga nasa yung mainstream yun na. nga yung sinasabi ko na ang galing, hindi naman to pinromote or talagang Yes. nag-promo, nag-show ng mga Hirap mga mainstream. makuha yan dito. Pero, yes. guy,
Yan. Wala pa tayong ticket, di ba? Kaya nga. Oh. Sige na. Baby. Okay, congratulations. Congratulations naman Ay. sa Cup of Joe. Yan mga kamarites. Nais po namin ko imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Oy, nanonood yata ngayon sa atin si Governor Vilma Santos. Hello po. Hi, hello. Hello, Ate V. Ate See you V. tomorrow. Chris Aquino, may pahiwatig ba na bagong inspirasyon? PhD, marites mo to. Sa gitna ng lahat. After nung operasyon niya yan ha. Di ba meron na naman siya latest, di ba? Update. Dalawang operation ba yung PhD. PhD na. daw? Ay, ako ba? Chris Oo. Aquino. Ay, naku, are you with us? Ay, nabasa ko kasi ito. Kaya mo lang Natawa sila. ko. Mamaya na yan. Mamaya na, no? Mga preloaders daw. Sino Yaman freeloader? sila. Asa na ba? Wala to. Okay, unang seryoso. Bayaan mo na sila dyan. Hindi, ang dami daw nanonood, pero ang onti ng likes at ang onti ng para mabagal yung usad ng subscribers. Kaya sabi niya mga freeloaders. Ano yun? Nawala Sorry nawala. Hindi ko mahanap ko Ang daming nanonood sa atin. Ano hindi nagla-like? Ibig sabihin ng mga freeloaders, Oo, hindi- sumasabit lang hindi yan. nagsasubscribe, Ah. hindi nagano. Yun, nanonood lang. Mm-mm. But anyway, ito nga yung kay Chris Aquino. Na-operahan na ba siya? O operahan siya ng, kasi nga di ba? Na-operahan na sinabi naman siyang siya. 6 months. So na-operahan na siya. Ito yung isa sa sinasabi niyang gagawing surgery sa kanya. Okay. Siyempre, di naman na niya masyadong inelaborate yung surgery na yon. Pero dun sa kanyang Post niya. Meron na post caption, na. sa caption ni Chris, lumabas kasi na Ay Yan. nako, ang lola mo talaga. ayun, syempre nag-aas pa rin siya for always ng prayer para sa kanyang Pinagdadaanan. kadaunan at na siya ay somehow gumaling, mag-work yung mga ginagawang medical procedures sa kanya. Okay. Then, Biglang segue. biglang segue siya sa, sabi niya, asan ba kasi? Someone I love and broke my heart. Dumadalaw daw sa kanya. Because he No. left me when my health issues were getting worse. Tapos panay ang sorry daw. But about 10 days ago, he surprised me. Yan. He said he wanted to see how I was. And a few days after, via text, he apologized several times. Siyempre blind item yun, pero alam natin. Alam natin kung sino. Sino Correct. nyo? Si Leviste. Ikaw? Si Mark Leviste. Keps ko ba? Parang siya yung last di ba? Na, di ba? Pero doon sa Yung doktor. Pero doktor. sinabi din niya yung doktor kasi Doktor. dyan na nag-ano sila. Kunento rin niya dyan. sabi niya na parang may pahiwatig siya Na meron naman siyang bagong bago. medyo inspirasyon. Na doktor. Parang gano'n. Parang doktor nga. It Takesho. looks like doktor. Takesho. Oo. Same ng Chinese astrology ng mami Yes, at daddy ng mami niya. daddy niya. Tapos, Ngayon, itong mga comment ng mga netizen, syempre, marami pa rin, oo nga, ba't nga yun, parang signal na, ilan sa mga comment, of course, nandun pa rin yung talagang pinagpipray nila si Chris, praying talaga sila for Chris, pero may mga nasalit na mga comment tuloy ngayon na, pwede ba, wag ka muna mag-focus sa love life, or wag mo muna i-priority yung love life, pwede bang ang health mo muna, or something like that. naman. Pero ang sa akin naman, alam nyo, let's give it to her na rin. Alam mo, hindi naman talaga napakahirap ng pinagdadaanan ni Chris. Malay ninyo, by those things, lumagaan medyo ang gumagaan ang pakiramdam niya. Tama rin ang yung ano ko dyan. Yung medyo nalalighten up yung feelings niya. Sure ka ba? Somehow may alam nyo, maring alam mo, tama. yung kahit pa paano may nagpapakilig sa'yo, Yeah. somehow nakakatulong yun Nagiging Sa kanya more yun positive yung pagharap mo sa sitwasyon. Ako yun tingin ko Ako doon. din, I agree. Tama. Kasi parang iyon yung paraan niya para maka-cope up siguro. At tama ka, malighten ang kung ano man yung nararamdaman. Tapos isiklis nga lang kasi sinishare sa yan. public. Tapos humihingi din siya ng sympathy at prayer sa public na kaya hindi rin maiwasan. Sasagutin din siya ng Siguro gano'n. alam ng Wing Chris, baka nga kinikilig. Di ba? So siguro gusto niya i-share sa public. Ito yung Namibago naman nagpapakilig sa ito kanya. yung kinikilig ako or something. Intindihin na lang po natin, unawaan, hayaan nyo na, ibigay na natin sa saka kanya kung babasahin mo yung post, nakakaloka kasi iniwasan niya yung August, yung ghost month ng August, tapos may pang feng shui na naman siya. Pero may doon. ghost month. Ang ghost month hindi pa tapos Ang alam Oh mo. yeah, sa calendar, Hanggang September yes. pa, di ba? Hanggang kailan? 21. Yung August nga, sinabi niya na gano'n. Kailan pa? Parang 21 yung pinaplanong EDSA 3.
Oh. September 21 ang tapos. But anyway, okay. sabi nga po ni PHD, ganun talaga ako, kilala ko yan. Wala, kaya Saan lang, gagawin ng 21? pinagbibigyan na lang Saan? natin siya kasi may Yung karamdaman yung color tao bars. eh. Asa bang color bars dyan? Kanina pa kayo. O yun na. Yun na raw. Sige na, Dean. Ganun, magmamadali ka ba? Oo. Dahil nga ito kasi Kylie Yun na Alcantara, mga Marites, umiyak sa harap ng fans Wow. na nag-organize ang birthday party niya. Hindi naman yung kagaya nung uma-acting dun sa Senado, ha? Hindi naman, basta umiyak Napaikot-ikot. siya, sabi ni Glenn na nandun sa party na yon. Oh. Kasi nga hindi raw siya iniwan kanyang sunflowers. Wow. Ang tawag niya sa mga... Sunflowers yung kanyang tawag. Sunflowers. Pero kasi nga raw that time bata pa siya. At ngayon, Okay, siguro Di na siya hindi ko alam kung bata. hindi na. Siguro mature na siguro meron ng. Alam mo naman yan kasi, di ba? Now you Ano? either you love her or you hate her. Ah. Ganun yung Ako na lang attitude or. yan, di ba? So ano, ayaw lang niya ng sunflower ang tawag? Hindi. tawag nga niya sa mga fans ng sunflower. Kala ko ayaw na niya. Bata pa siya Parang noon. baget naman kasi. Diba? Hindi ba ni-reveal yung ano? Yung kung sinong boyfriend? Wala. Wala, gay silang daw nandun, kagaya ni Ano? Glenn. Oh. Gays. Diba? Si Glenn Regondola. Report sa akin. Lagi nga siya kasama ni Kailin. Alam mo, Bicolana, yung manager niya, kaibigan niya, si Manny. So, yan ang kanyang sinika ko dahil nga napapanood din sa Beauty Empire. Magaling naman si Kylie. Oo naman. In fairness, magaling naman Diba? siya. Kaya, At nagagandahan sa kanya si Gloria Diaz. Correct. give her, di ba? Okay. Happy birthday. Happy birthday. Ay, happy birthday, birthday, Kailin. Miguel Tan Felix, nag-solo travel sa Brazil for Bakit? his birthday, PhD. Yeah. Kamukha niya si Will Ashley John. Sa mga hindi nakakaalam, talagang may ganyan talaga si Miguel. Kahit nung mas medyo bagets-bagets pa siya, nagsa-solo travel siya. Madalas niyang pinupuntahan nun, Japan. Favorite my niya talaga favorite yung Japan. place. Yes. Pero ngayon, super lumayo siya. Mag-isa siyang nag-travel sa Brazil. Yan. So, parang pa-birthday niya rin sa sarili niya. So, nakakatawa lang yung mga ibang, grabe din to mga fans ng Isabel. Nila, Isabel at Miguel. Medyo passionate din talaga yung iba. May mga nagko-comment na, sige, mag-solo travel ka, mag-solo ka. Parang iniwan mo si Isabel. Kaya pagbalik mo, may iba na si Isabel. Ay, si Isabel nga ang bantay ng bantay sa kanya eh. Yun. Pero may nag-comment naman na hindi naman kasi pa ina-allow si Isabel na mag-travel ng silang dalawa lang. Nang walang Oo naman, na tama lang din naman. Pero di ba Bakit nagkasama? Bakit naman? Grabe ka naman. Pero di ba Bakit nagkasama naman? na nga sila sa ano? O hindi sila, mahigpit ang mami ni Isabel. O, di sa mama yung mami. Si Michelle ba Sino na? yung sumunod Si Michelle sa ba? America? Ay, wag na. Si Michelle ba yung nanay niya? Oo, Michelle Ortega. Oo, Michelle Ortega. Si Michelle nga pala. Di sama si Michelle. Okay, naalala ko kasama. Sabi ni Miguel, ako naman mag-isa. Ang budget ko pang solo. At saka baka hindi nahirapan magkuha ng visa. Brazil Charot. pa, di ba? Hindi, walang Wala visa visa ang ang Brazil. Hindi, ibang Sige na. Okay. Okay, sige na. Happy birthday, Miguel. Birthday ni Birthday Miguel. Oh, daw. Birthday niya, birthday di Oh, ba? niya. happy birthday Kylie. Happy Happy birthday birthday. Miguel. At Oh. happy birthday sa lahat ng nag-birthday. Oh, yun na. Okay, mga Marites. Nabusog ba kayo? Yan po isang linggong Chismis! Chismis! Ay, naku po, pag ulit, chismis ulit. talaga.